Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-18 linggo ng taon at napakaganda sapagkat ang aral na makukuha natin ay para sa ating kabutihan upang tayo huwag maghangad ng higit sa ating pangailangan na tayo nakakasakit ng ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, may nagwika kay Jesus, Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na bahaginan ako ng aking pamana. Sinagot siya ni Jesus, magaling na tao, sinong gumawa sa akin na maging hukom o tagapaghati ninyo? At sinabi niya sa kanila, sikapin niyong mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang mga ari-arian. Isinasaysa niya pagkatapos sa kanila ang isang talinhaga. May isang taong mayaman na nag-ani ng napakarami sa kanyang mga bukid. At inisip niya ganito sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking inani. Winika rin niya sa kanyang sarili, ganito ang aking gagawin. Lalansagin ko ang aking mga kamalig. Magtatayo ako ng lalong malalaki at doon ay titipunin ko ang lahat kong inani at kayamanan. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa ko, ang marami mong kayamanang nakaimbak ay magtatagal ng mahabang panahon. Mamahinga ka na, kumain, uminom, at magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito ay babawiin ko sa iyo ang kaluluwa mo. Ang lahat ng inimpok mo ay kanino mauuwi. Ganito ang mangyayari sa nagpapayaman ng nauukol sa kanyang sarili at hindi mayaman tungkol sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, noong 1923 ay nagkaroon ng isang malaking meeting na mga business people sa Edgewater Beach Hotel sa Chicago, Amerika. Naririto yung siyam na pinaka-powerful at pinakamayaman sa Amerika. Kasama dito yung president ng Steel and Gas Company sa Amerika. Kasama rin dito yung president ng Bank of the International Settlements. Isang miyembro ng kabinete ng presidente, president ng New York Stock Exchange. At naririto lahat. Ito yung mga tao na kumikita ng malalaking pera ng panahon yun. At ano ang purpose sa kanilang mga meeting? Ang gusto nila ay kung paano pa sila yumaman, magkaroon ng higit na kapangyarihan. After 25 years pagkatapos ng meeting na ito, ano ang nangyari sa mga taong ito? Tingnan lang natin yung siyam na powerful at pinakamayaman na umattend doon sa meeting na yon. 3 sa kanila ang namatay na bankrupt. 3 sa kanila ay nag-suicide. 2 sa kanila ay nabilanggo, wala nang kapera-pera. At ang isa sa kanila ay nasiraan ng pag-iisip. Minamahal ko mga kapatid, sa Banal na Ebanghelyo ngayon ay sinasabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng klase ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang ari-arian. Yung mga tao ito ay naghangad ng masigit pa.
mas higit pa sa kanilang kayamanan na mayroon na sila. At kung titignan natin, ano ba yung kasakiman? Yung kasakiman ay paghahangad ng higit, lalong-lalo na sa material at kayamanan, na mayroon ka na. At marami pa rin sa ating mga tao hanggang sa ngayon ang nahuhulog sa ganitong kasalanan, na naghahangad ng marami kahit alam nila na nakakasakit na sila ng kalangkapan. Mayroong isang supermarket na nag-announce na mayroong malaking sale kinabukasan sa kanilang tindahan. Hating gabi pa ay nagsimula na yung mga tao na pumila, pahaba ng pahaba. Yung pilang yun sapagkat gusto nilang makauna na makakuha ng mga bagay na gusto nila. Ilang minuto bago magbukas yung tindahan, ay mayroong isang tao na dumating. Siya ay maliit na tao na pilit pumunta doon sa harapan ng tindahan. Subalit pinagsisigawan siya ng mga taong naroon. Sabi nila, ang tagal na namin nakapila dito, hating gabi pa kami dito. Umalis ka dyan. Kaya ipinagtulakan nila doon sa hulihan yung taong yon. Pero for the second time, nagpilit pa rin yung tao na pumasok o pumunta doon sa harapan. Ganon din ang ginawa sa kanya. Pinagtulakan na siya, sinasaktan na siya, at dahil dito wala siyang magawa, kundi pumunta doon sa isang tabi, sapagkat sinasaktan na siya ng mga tao. Subalit ng oras, nabubuksan yung tindahan. Sumigaw siya doon sa karamihan. Sabi niya, pag hindi ninyo ako pinapunta sa harapan ng tindahan yan, walang magbubukas sa tindahan niya. Pinamahal ko mga kapatid, dahil sa kagustuhan ng higit, dahil sa gustong makauna, hindi nila isaalang-alang kung ano ang reason ng ibang mga tao, to the extent na makakasakit na sila ng ibang tao. Hindi lamang yun, minamahal ko mga kapatid, sapagkat yung kasakiman, yung paghahangad ng higit, kung minsan ito'y nakakamatay. Noong February 4, 26, nakalagay sa buong dyaryo ng buong Pilipinas, 73 people, 73 tao ang namatay. Mahigit sa 400 ang nasugatan sa stampede sa Pilipinas. Minamahal ko mga kapatid, ito ay nangyari sa Philippine Sports Stadium o Ultra that time, sa first anniversary ng isang TV variety show na ang pamagat ay Wawawi. Hating gabi pa lamang ay 30,000 na mga tao ang naroon sa harapan ng stadium na yon. Gusto nilang makaunang makapasok sapagkat ang pangakos nila ay napakalalaki ng mga premyo at higit ang kanilang makukuha kung sila makakapag-participate doon sa mangyayaring anniversary na yon kinabukasan. At nang buksan yung gate ng Ultra, doon na nangyari yung tragedy. Sapagkat wala nang pakialam yung 30,000 mga tao na yon. Ang hangad lang bawat isa ay makapasok sa stadium upang sila ay magkaroon ng chance na yumaman o makakuha ng prize na higit sa kanilang kayamanan. At dito nga wala silang pakialam. Kung yun tinutuntungan nila yung mga tao na natumba na, nagtutulakan sila, wala silang pakialam. Ang mahalaga sa kanila ay makapasok at makakuha ng prize. Minamahal ko mga kapatid, ito ang tunay na kasakiman. Kasakiman na wala na silang pakialam kahit mamatay ang ibang tao, kahit magdusa ang ibang tao, magkaroon lamang sila ng gusto nilang makuha na mga bagay. Minamahal ko mga kapatid,
ang kasakiman ay simula ng napakarami na kasalanan. Maring dahil sa kasakiman mo sa kayamanan ay magtaksil ka sa ibang tao na kaibigan mo. Maring manloko ka. Maring mandaya ka. Maring ikaw ay makasakit o pumatay ng kapwa-tao dahil lamang sa kasakiman. Kung titignan natin ang korupsyon sa ating bansa o sa buong mundo, ito yung mga korupsyon na ginagawa ng mayayaman na. Mayroon na silang kayamanan. Subalit naghahangad pa sila ng higit sa kayamanan. Na wala na silang pakialam sa ibang tao. Kahit ang ibang tao ay magutom, kahit ibang tao ay mawalan, kahit ibang tao ay maapi, kahit ang buong bayan o bansa ay magutom, wala silang pakialam. Ang para sa kanila, gusto nilang makakuha ng higit na mayroon sila. Kaya sinasabi dito na wala na silang Diyos, wala silang sinasamba, kundi ang Diyos nila ay yung kanilang kayamanan. Minamahal ko mga kapatid, kung babalikan natin yung banal na ebanghelyo ngayon, ng ating Panginoon ay nagsasabi na yung kasakiman ay kasamaan. Makikita natin dito, may isang bagay na hindi sinasabi ang banal na ebanghelyo sa atin. Ang sinasabi niya, ang hindi sinasabi ng ebanghelyo, ay yung paghahangad ng kayamanan, yung pagkakaroon ng kayamanan ay masama. Sapagkat makikita natin dito, yung mayaman sa banal na ebanghelyo ay hindi niya nakuha yung kanyang kayamanan sa kasamaan. Napakaliwanag dito na siya ay nagkaroon ng napakaraming ani sa kanyang mga bukirin. At yung kanyang aksyon, nagibain yung kanyang mga kamalig, yung mga warehouses niya, at gumawa ng higit na mas malaki upang magkasya yung kanyang ani. Sa isang businessman, ito ay napakaganda. Ito ay napakatalinong gawain. Ito ang tamang gawain. Kaya hindi sinabi natin, Panginoon, mali o masama yung ginawa ng tao yun doon sa kanyang kayamanan. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito na mali, kaya sinabi niyang hangal ang tao ito. Sapagkat number one, ang iniisip lamang niya ay ang kanyang sarili. Hindi siya nag-isip na tumulong sa ibang tao. Sinabi niya, labis-labis yung kanyang ani. Ang ibig sabihin, labis-labis para sa kanya, pero hindi man lamang niya inisip na yung labis na yun ay maaari niyang itulong sa kanyang kapwa. Secondly, siya ay naging hangal sa paningin ng tao, paningin ng ating Panginoon. Sapagkat ang iniisip lamang niya ay yung buhay sa daigdig na ito. At hindi man lang siya nakapag-isip na may buhay sa kabila na dapat nating paghandaan. Dito sinasabi niya na ang lahat ng kanyang kalamanan ay para sa kanyang seguridad sa daigdig na ito. At higit sa lahat, ang pinakamasama, dahil siya ay sinabing hangal, sapagkat wala siyang inisip na Diyos sa kanyang buhay. Sinasabi niya dito, kaluluwa ko, ang napakaraming kayamanan na nakaimbak ko ay tatagal ito ng napakahabang panahon. Kaya't mamahinga ka na, ikaw ay magsaya, ikaw ay uminom at kumain. Wala siyang sinabi na ito ay pinaghahandaan niya yung kanyang buhay sa kabila sa piling ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang tunay na kasakiman sapagkat lahat ng kanyang ari-arian ay para lamang sa kanyang sarili. Wala sa kapwa, wala sa Diyos. Minamahal ko mga kapatid, ang banal na ebanghelyo sa linggong ito ay nagbibigay sa atin ng aral at warning laban sa kasakiman at katakawan.
Ayaw ng ating Panginoon na mahulog tayo sa kasalanan ito, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng tunay na paghihirap. Tayo ay magiging hangal at maaari tayong mamatay, maghirap at mamatay, physically and spiritually. Ang banal na ebanghelyo ngayon sa linggong ito ay nagpapaalaala rin sa atin na tayo ay dapat huwag umasa sa kayamanan o mga bagay na nasa atin o makukuha pa natin. Sapagkat ang kayamanan nasa atin ay maaaring hindi ito magbigay sa atin ng success o kaligayahan kahit naririto pa rin tayo sa daigdig na ito. Nakita natin doon sa unang kwento ng siyam na powerful at mayamang mga tao. Nasa daigdig na ito yung kayamanan ay hindi nagligtas sa kanilang buhay, hindi nagdugtong sa kanilang buhay, hindi nagbigay ng kaligayahan sa kanilang buhay sa daigdig na ito. Ang tunay na kayamanan na dapat natin na pag-impukan at siyang magiging security natin ay ang kayamanan ng ating pananampalataya at magandang relasyon sa ating Panginoon. Ito ang tunay na kayamanan na hindi masisira, hindi mabubulok, hindi kakalawangin. At ito lamang ang kayamanan na madadala natin sa kabilang buhay. Kaya nga sinasabi ni San Mateo sa kanyang banal na ebanghelyo, chapter 16, verse 24, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pinamahal kong kapatid, napakaganda na ang tunay na kayamanan ay ang ating magandang relasyon sa ating kapwa at ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ito sana ang ating hanapin. Ito ang patubayuhin nating makamtan sapagkat ito ang tunay na kayamanan. At sana, pagpalain kayo mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong mapayaman. Salamat sa Diyos.